ayon po sa Philippine Pediatric Society, 11% po ng mga mag-aaral na nasa 10 hanggang 15 taong gulang ay nagsubok na po ng vape. Dagdag pa rito sa isang report, ipinahayag po ng Department of Education na 6.7% ng mga mag-aaral sa mga baitang 7 to 9 ay nagsubok na at patuloy na gumagamit po nitong e-cigarettes. Kaya naman isa po ang vape epidemic sa malaking alalahanin po ng mga paaralan at ng DepEd sa kasalukuyan dahil na rin sa panganib na maari po nitong idulot sa ating kalusugan. Yes, Diane, kaugnay niyan ay makakapanayam natin si ASEC Dexter Galban ng Department of Education upang talakayin ang kanilang mga hakbang at proyekto para makontrol ang paggamit at pagdadala ng vape at e-cigarettes sa mga paaralan. ASEC, magandang umaga sa inyo at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga po mga ka-RSP, magandang umaga sa ating lahat. Okay. ASEC Dex, magandang umaga po. Diana 12 po ito. Nabanggit po natin kanina na dumarami na po ang gumagamit ng e-cigarette at vape sa mga eskwelahan. Ano po ba ang posible kayang dahilan po nito, ASEC, sa patuloy po na pagtaas po ng numero ng mga gumagamit po ng e-cigarette sa mga paaralan, ASEC? Unang-una po, mahigit pong pinababawal ang paninigarilyo at paggamit ng vape sa ating mga paaralan at DepEd offices ayon sa aming DepEd Order 48 at DepEd Memo 111. Maging sa 100 meters sa paligid ng ating mga paaralan, bawal din po ang pagbebenta ng vapes at ng mga cigarettes. Subalit may mga patuloy pong lumulusot dahil pati ang packaging ng mga vape ay nag-evolve din. May mga mukhang USB, ballpen, highlighter at iba pa. At ang paggamit po kasi ng e-cigarettes ay nagsisimula sa pagkaengganyo ng mga bata. Dahil nga ang marketing ng mga vape ay kalamitang nakatuon sa kanila, parang may mga kukuling na ads, may mga pambata at parang candy na flavor, naiengganyo sila at nakikita nila na ginagamit pa ito ng mga artista, kaya gusto nilang gayahin. At dahil madali na rin bumili ng vapes ang mga bata, lalo na online, may madali access sa mga ito, kaya mas dumadami yung gumagamit sa kaya ngayon. ASEC, paano po ba makaapekto ang paggamit ng vape at e-cigarettes sa kalusugan at pag-aaral ng mga estudyante? At kasi hindi lang po mga smoker yung maapektuhan nito, pati na rin yung mga second-hand smoker. Kagaya ng classic na paninigarilyo, napakaraming masamang epekto sa kalusugan ng pag-vape. Lalong-lalo na dahil kalimitan, napakataas ng nicotine content nito. At dahil dito, sobrang nakaka-addict, nakaka-engganyo siya. Yung iba, hindi lang makahipak ng ilang oras, nanginginig na, merong withdrawal symptoms, hirap ng huminga. Kaya nakaka-apekto din to sa brain function dahil patuloy na hahanap-hanapin ng katawan yung mataas na level of nicotine o yung mga flavors na yon, dala na rin ng vape. To the point na hindi na sila makakonsentrate, hindi na sila makatrabaho, hindi na sila makaaral. Yung bang connotation na ASEC na parang mas ligtas itong vape. Totoo ba yun na imbis na manigarilyo ka, vape na lang? Is that kumbaga valid observation or explanation na mas ligtas naman yung vape? Ito na lang kaysa manigarilyo ko. Ang classic na paninigarilyo, pag-vape o paggamit ng e-cigarettes, lahat ng ito ay nakasasama sa kalusugan. Maaring makatulong sa mga matagal nang naninigarilyo ang pag-vape para sila ay tumigil. Subalit, napakadelikado at nakaka-addict lalo ito para sa mga hindi pa nagsisimulang manigarilyo, lalong-lalo na sa mga bata. Kaya para sa kagawan ng edukasyon, any form of substance dependence ay dangerous, lalong-lalo na para sa ating mga learners. Kasi actually, no, parang ASEC itong vape na ito para dun sa mga gustong mag-quit. Yeah. Ang problema, mas lalo ka pang natatry na yun ang kanilang masamang or bad connotation about sa pag-vape. Kasi nga, sabi nga ni ASEC kanina, mas addictive pa ito. Or same lang level yung addiction na nakukuha ng isang nag-vape. Anyway, pagdating naman po, ASEC, doon sa koordinasyon nyo sa mga iba't ibang agencies ng pamahalaan para masugpo ito, mayroon na po ba mga hakbang ang DepEd na ginagawa ukol dito? Kasalukuyan po namin pinapalakas ang implementasyon ng aming mga programa mula Barkada Kontra Droga na naging Barkada Kontra Bisyo, integrating it into our mental health program. Patuloy po yung paglaki at pagganda ng programa natin against smoking and vaping sa loob ng kagawaran. Kaya kailangan din po namin ng tulong, suporta at kooperasyon ng DOH, DTI at DILG para talaga ma-implement natin ng buo. Kunyari yung 100-meter radius ban sa pagbebenta at pag-promote ng
vape at sigarilyo sa paligid ng paaralan. Lalong-lalo na dahil medyo limitado na po ang abot o jurisdiction ng DepEd sa labas ng mga schools. Ang mga polisiya po natin ngayon ay kasalukuyan ay nag-undergo ng major review kasabay na po ng pagsusulong ng mga bagong rekomendasyon kaagapay ng ibang ahensya ng paaralan. Ano po kaya itong mga iba pang mga recommendations na inyo pong pinag-aaralan ngayon kasama pa po yung ibang mga agencies para po somehow ma-discourage po siguro yung mga mag-aaral to try vaping? Isa po sa magandang bunga ng ating pakikidalo sa World Health Organization COP o Conference of Parties FCPC sa Panama ay yung organisasyon sa loob ng Pilipinas o ng bawat ahensya na get into an agreement to implement yung 100-meter radius ban sa pagbebenta o pagpopromote ng vape at cigarettes around the schools. Kasi minsan, sa labas ng paaralan, madali ka na makakabili ng vape o sigarilyo dahil may mga convenience stores, maliliit na tindahan. Ang gagawin natin ngayon, makikipagtulungan tayo sa bawat ahensya ng pamahalaan, lalo na sa lokal na pamahalaan, para masigurado natin na hindi na magiging available itong mga ito sa ating mga mag-aaral para babawasan din ang mga gagamit ng vape at sigarilyo. Asek, meron akong isang obserbasyon na sa yung mga vape store, for example, sa lugar namin sa Mandaluyong, halos magkakatabi. Ang Yung, dami. ang dami. May nakalagay nga na, na 18 years old and above, yung pwedeng Pwede lang pumasok. pumasok. Oo. Based doon sa collaboration, parang hindi ko narinig yung LGU. Meron po ba tayo na gagawin para naman sa LGU? Meron po. Unang-una, nakikipagtulungan na po tayo sa DILG na tutulong sa ating mag-cascade ng ating mga polisiya sa ating mga LGU. Subalit, gumawa rin po kami ng mga task force na pinamumunuan ng ating mga kabataan mismo, ng ating mga learners na magiging watchdogs at magsusulong ng mga lokal na ordinansa at polisiya sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga SK at mga municipal offices para mag-implementa ng mga patakaran na magpipigil sa pagkalat ng vapes at mga sigarilyo, lalong-lalo na within 100 meters of our schools. Oo, kasi kung accessible sa kanila doon mo makakainganyo rin yun kung dyan mabibili mo yung vape tsaka iba-ibang flavors. Alright, syempre yung mga magulang at guro, malaki rin po ang papel dito. Ano po yung kumbaga maari nating i-advise sa kanila na para sila rin po ay makipag-participate po dito to discourage yung mga anak po nila, yung mga mag-aaral na isubukan po itong vaping na ito, Asek? Unang-una po, kailangan po maging familiar ng ating mga magulang kung ano nga ba ang epekto ng vapes sa kanilang kalusugan, pati sa kalusugan ng kanilang mga anak. Para po modeling yung gagawin natin. Kung hindi nila nakikita ang kanilang mga magulang o mga kapamilya na nag-vape o naninigarilyo, hindi na rin po siguro nila masyadong consider na mag-vape o manigarilyo. Kasama din po dito yung ating pakikidalo sa mga orientation at training na ginagawa ng Kagawaran ng Edukasyon at ng iba pang ahensya ng pamahalaan na naglalayo na ipaalam sa publiko kung ano nga po yung mga masamang epekto ng vape at paninigarilyo sa ating kalusugan. Kaya po, patuloy po tayo nakikipagtulungan sa ating mga parent-teacher associations at iba pang organisasyon para masigurado na lahat ng ating mga kabataan ay protektado. Maraming salamat, Asek Galban, at ang paggamit ng vape at e-cigarettes ay masasabi natin talagang hindi maganda sa kalusugan. Tsaka dapat hindi ito ma-normalize. Kailangan nga alam natin yung ill effect sa kalusugan. Na pagka yan ay naging aware ka, madi-discourage ka to try it. Asek Dex Galban ng DepEd, marami pong salamat sa inyo pong panahon at impormasyong ibinahagi po sa amin. Mabuhay po kayo.